Pinagpalang morning mga ka-Dio Isdel. Kumusta na po kayo? Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa labas ng bansa. Araw po ngayon ng Sabado, tatalakayin po natin ang pandesal. Tayo po'y mag-almusal mga kapatid. Hahanguin po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 15, talatang 18 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At kukunin po natin ang pagninilay na ito, siyempre dito po sa ating pandesal 2024. Ayan po. So, dito po natin kukunin ang pagkapuot ng sanlibutan. Hinimok ni Hesus ang kanyang mga alagad na mahalin ang lahat ng nakapaligid sa kanila bilang tanda ng kanilang pagmamahal sa kanya. Binalaan niya sila na walang kasiguraduhan na ganon din ang ibabalik ng tao sa kanila. Ito ang payo ni Hesus sa kanyang mga alagad upang hindi sila magugulat kung ito man ay mangyayari. Lalong-lalo na kung darating ang pagsubok na sila'y kailangang manindigan para sa isang bagay na salungat sa kanyang inuutos sa kanila. Sa buhay natin, maraming beses na ang pagmamahal natin sa kapwa ay puno ng pagsubok. Ang paalala ni Hesus ay iwaksi sa ating puso ang anumang puot kanino man. Dahil dito natin maipapakita na tayo ay kanyang tagasunod. Kapag naisip natin ang mga salita na ito ni Hesus at kung paano siya mismo ay naging biktima ng pagkapuot ng mga tao, isang magandang halimbawa na tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Hindi naiiba ang buhay natin sa buhay ni Hesus. Kaya tandaan po natin mga kapatid ko ay Kristo, ang taong nabubuhay sa ating Panginoong Hesukristo, kung ang ating Panginoon ay kinapuputan ng mundo, hindi po nalalayo na ang bawat isa sa atin na sumusunod sa ating Panginoong Kristo ay tayo din po'y kapupuutan ng mga taong makamundo. So hindi po exempted ang bawat isa sa atin. Lagi natin tatandaan mga kapatid ko ay Kristo, may mga tao talagang makamundo na hindi nila nauunawaan ang ating ginagawa, sapagkat alam natin mga kapatid ko ay Kristo na ang tanging nakakaunawa lamang ay yung mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Na ang buhay natin na nakasunod sa ating Panginoon Jesucristo ay buhay na kung saan ito ho ay pang-espiritual. Dito lamang natin mababatid sa ating kalooban na kung saan kapag ang Holy Spirit ay sumasa atin, tayo po ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Dito natin nababatid na ang taong sumusunod sa ating Panginoon ay ipipersecute ng mga taong makamundo.
So ano po ang payo sa atin ng ating Panginoon? Mahalin natin sila, mga kapatid ko ay Kristo. Ipapakita po natin ang mabuting gawa ng ating Panginoon sa mga taong napupuot sa atin. Huwag daw po nating gantihan ng masama ang gumawa sa atin ng masama, kundi ipakita natin ang kabutihan sa mga taong gumawa sa atin ng masama at mahalin natin sila upang ma-encourage sila, makita nila na sa kabila ng lahat ng kanilang ginagawang masama sa ating kapwa ay naipakita natin ang mabuting gawa ng ating Panginoon. Supurihin po ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Nawa po ngayong umagang ito, mayroon po tayong natutunan dito po sa ating munting pagninilay ng pandesal. Ito po'y napakagandang almusal, ang salita ng Diyos, mga kapatid. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Huwag po ninyong kalimutan, paki-follow, paki-like, paki-share ng ating video. God bless you po sa inyong lahat.